Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, pinakamawain at pinakamakabagin, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauuwi lamang sa Kanya. Nawa ang Kanyang pagpapala, kapayapaan at pagpugay ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng mga Muslim na tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Alhamdulillah, mga kapatid sa Islam, tayo ngayon ay nasa ikapitong gabi ng buwan ng Ramadan. Tama? At ika-anim na araw naman ang ating pag-aayuno. So, magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nagbibigay sa atin ng lakas, kakayahan upang mag isang katuparan ng mga ganitong uri ng pagsamba sa Kanya. Tinatalakay natin patungkol sa al-ibadatul qalbiyya, mga pagsamba na ginagamitan ng puso. At alam natin mga kapatid sa Islam, na kabilang sa mga pagsamba na malayo sa tinatawag na riya, tulad na nabanggit ng ating siya kanina, o pagpapakita ang tao, na parte rin ang ating tinatalakay, ay itong pagkaayon. Opo. Sapagkat ang pag-aayuno na ginagawa ng isang Muslim, kung ginagampanan niya ito ng tama, ito ay malayo sa tinatawag na riya. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala lamang yung nakakaalam kung sino ba talaga yung totoong nag-aayuno. Di ba? Kasi kung hindi tunay yung isang Muslim, hindi tunay yung kanyang takot kay Allah, pwede siyang magtakot, di ba? Uminom. Magmumukog siya kunwari sa pailunok. Di ba? Magtago sa kusina kasi wala man nakakita. Di ba? Kung hindi tunay yung kanyang takot kay Allah, kung hindi siya tunay na nag-aayuno talaga, iinom yun. Kakain yun. Ano nakakita sa akin? Di ba? Pero, kung tunay yung kanyang takot kay Allah, kasi dito nahahalwa ng riya, kahit makaramdam siya ng gutom at hindi siya kakain, hindi siya iinom. Di ba? Kahit nga may kunting malasahan lang tayo sa dila natin, dinudura natin eh. Yun ay isang halimbawa ng pagkakaroon natin ng ikhlas. Dahil sinalayonin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din yung tahajjud. Gigising ka ng madaling araw, magsasala ka, tulog ang lahat. Kanino ka magliliya doon? Kanino ka magpapakitang tao doon? Itulog nga yung lahat, ikaw yung nagsasala. Alam na, pagandahin mo yung sala mo. Para walang makakakita sa'yo. So ilan yan sa magagawa yung pagsamba na malayo sa riya. Kaya alhamdulillah, dito sa buwan ng Ramadan talaga aani ang isang Muslim, inshallah, ng tunay na takwa kay Allah, kung gagampanan niya ng tama yung pag-aayuno. Okay? Dinadali sa dito yung ating puso, ang ating layunin na ginagawa natin ito para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ngayon ay siguro dito natin na tatapusin itong pagtalakay patungkol sa ibadatul qalbiyya. Kasi bukas ng gabi ay pupunta na tayo sa iba uri naman ng pagsamba, inshallah. Okay. So babanggitin natin yung hadith na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahit mga kapatid, hinihiling natin sa bawat isa na nawailaan natin yung ating atensyon. Unawain natin mabuti. Itong babanggitin natin hadith, paalala mula sa sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sikapin natin pulutan ng maraming aral insyaAllah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Si Abu Hurairah daw sabi niya, siya nagulat ng hadith. Sabi niya, narinig ko ang sugod ni Allah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagsabi. Siya ay nagsabi. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, inna awwalan nasi yamda yawm al-qiyamah alayhi rajulun istushhida. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang kauna-unahan, sabi niya, katotohanan, ang kauna-unahan
tao na ihahagis sa impyerno sa araw ng paghuhukom, sino sila? Meron pinanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ay may kinalaman sa niya, sa ating layunin, na ating tinatalakay, sa ating puso. Subhanallah. Ito mahintay talaga, kung uunawaan natin, ikilabutan talaga ang isang mananampalatayang Muslim. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang unang-unang itatapon sa araw ng paghukom, itatapon sa apoy ng impyerno, ang sabi niya, ay ang isang lalaki o isang Muslim na nasyahid, martir. Namatay siya sa pag-iibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Discussion. Naging shahid. Diba alam natin yung shahid kung gaano sila binigyan ng pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang patak pa lang ng kanilang dugo, diba? Pinapatawad ay lahat ng kanilang mga kasalanan. Pinapakita na sa kanila yung lugar sa paraiso, yung lugar nila sa paraiso, yung kanilang mga asawa doon, yung hurul ain, di ba? Hurul ain, mawala yung antok ng mga kalalakihan, pag nababanggit yung asawa sa paraiso. Iwan ko lang kung may antokin dyan. Di ba? At bibigyan sila ng pabor, 70 mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Mga Muslim ha, na magsasyafa'a itong mga syahid na ito. Yung totoong namatay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-iba ka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Bibigyan siya ng pabor. Iaamon niya mula sa kanyang mga pamilya, mahal sa buhay, 70 katao mula sa amin ng impyerno. Magsasyafa'a. At iba pang mga nabanggit na pabor na pinagkaloob sa mga na syahid o na martir sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit dito, nabanggit, ito yung unang itatapon daw sa apoy na impyerno. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Bakit? Ang sasabihin sa kanya, siya ay dadalhin, ipapaalala sa kanya. Ipapaalala sa kanya ang mga biyaya sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At makikilala niya ito. Siya ay nakibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanungin siya. Tatanungin siya sa araw ng paghuhukom. Sasabihin sa kanya, qala fa ma'amilta fiha. Sabihin, ano ang ginawa mo sa mga amin? Bakit ka nangibaka sa landas ng Allah? Bakit ka nangibaglaban? Nag-sama sa jihad. Yung totoong pakikibaka sa landas ng Allah. Hindi lang yung sino-sino yung magliligara tapos sasabihin na lalabanan natin ang gobyerno. Hindi yun. No? So sasabihin sa kanya, at sasagot siya, kapag siya ay tatanungin, bakit mo ginawa yun? Siyempre, sasabihin ng lalaki na ito, sabi niya, qataltu fika hatta tushriku. Ya Allah, sabi niya, ako ay nakibaka sa iyong landas para lamang sa iyo hanggang sa ako ay masyahid, hanggang sa ako ay maging martir. Alam niyo yung isasagot sa kanya? Sasabihin sa kanya, qala kadabta. Sasabihin sa kanya, sinungaling ka. Sa ibang riwayat, maririnig ito ng mga anghel at sasabihin sa kanya, kadabta, ulitin. Sinungaling ka. Yun ang sasabihin sa kanya. Sapagkat ang nakakaalam ng layunin ng bawat isa sa atin, ng layunin ng tao, ang nakalilimpan ng nakalantad, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lang ang nakakaalam. Maging tayo, akala natin minsan, sincere tayo sa ginagawa natin. Kaya nga hindi na-advise sa atin yung lagi natin tinataas yung ating sarili. Sinasabi natin na ikhlas ako sa ginagawa ko. Kaya nga sinasabi ng mga ulama, sino man makita niya ang kanyang sarili na siya ay ikhlas, ay nangangailangan ulit ng panibagong ikhlas. Diba? Kasi ang tingin mo sa sarili mo, parang the best ka na. Yung layunin mo 100% para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang katotohanan, siya mo lang nakakaalam niya. Yun po ang katotohanan. Ang sasabihin sa kanya, kadabta, walaking nakapagdal yung pala jami'un. Sasabihin sa kanya, faqadukin. Sinungaling ka, sasabihin sa kanya. Bakit sabi niya, ikaw ay nakipaglaban lamang upang sabihin ng mga tao na ikaw ay matapang. Faqadukin. At yun na nga ang sinabi sa iyo ng mga tao.
Sabi sa kanya, matapang ka. Nakuha niya ng rewards niya. Pero ang totoo, hindi yun. Ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang nagsasabi ang tatanong, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Fakat yun na ang sinabi sa iyo ng mga tao. At alam ba natin ang gagawin sa kanya? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, Thumma umira bihi fasubiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga anghel. At kakalagkanin itong lalaki na ito sa pamamagitan ng kanyang mukha at siya ay tatakot sa apoy ng mundo. Ayan na nila. Kakalagkanin siya sa pamamagitan ng kanyang mukha at siya ay itatakot sa apoy ng mundo. Shahid. Nakibaka. Salamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano? Salamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bino mo siyang buhay. Imagine mo. Hindi bino yun. Buhay mo yung nakataya. Pero dahil nagkamali sa layunin, hindi niya ginawa yun. Alang-alang kay Allah, bagkus, alam ng Allah na ginawa niya yun para sabihin ng mga tao, para punihin siya, para sabihin na, wow, matapang ka. Yun na lang ang sinabi sa kanya ng mga tao. Pangalawang uri ng mga tao. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَفَ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. Isang lalaki na nag-aral ng kaalaman. Sa Islam, lahat po tayo nag-aaral ng Islam. Lahat tayo nagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Kaya dapat isaayos natin, inshallah, yung ating mga layunin. Ano ang mangyayari sa lalaki na ito? Tatanungin siya. Siya ay nag-aral ng kaalaman sa Islam at nagturo nito. Wa'allamahu wa qara'a al-Qur'an. At siya ay bumasa ng Qur'an. Nagbasa siya ng Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Siya ay dadalhin dun sa araw ng paghukom. At ipapaalala sa kanya ang biyaya sa kanya ng Allah. Kung kaalaman, mahusay siyang bumasa ng Qur'an at maaalala niya ang mga ito. Para ka maaaring kabihan. Bakit mo ginawa yun? Para saan at bakit mo ginawa yun? Bakit ka nang saliksik ng kaalaman? Nagbasa ka ng Quran at tatanungin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yun. At lahat tayo mga kapatid sa Islam ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yun. Kapag katahagulan tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinaka makatarungan tagapaghatol. Sasagot itong lalaki na ito, sabi niya, sasabihin niya, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Sasabihin niya, Ya Allah, nag-aral ako at itinuro ko ito. Nagbasa ako ng Qur'an para lamang sa iyo. Para lamang sa iyo ito, Ya Allah. Ano ang sasabihin sa kanya? Para kadagdag. Sasabihin sa kanya, sinungaling ka. Sinungaling ka. Walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alimun. Bagkus sabihin sa kanya, ikaw ay nag-aaral, nagsaliksik ng kaalaman para sabihin ng mga tao na ikaw ay alim, ikaw ay scholar, ikaw ay magaling. Hindi rin ng tao na ito. Wa qara'ta liyuqala qari'un faqad qil. At nagbasa ka ng Quran upang sabihin nila na ikaw ay mahusay bumasa ng Quran, magaling bumasa ng Quran. Faqad qil. At gayon na nga ang sinabi sa iyo ng mga tao. Gayon ang sinabi sa kanya. Alim, scholar, naalam, guro. Pari, maganda yung boses. Pinuri siya. At siya, pag pinupuri siya, parang kumakuha pa. Kaya tayo mga kapatid, aral. Hindi inaagay sa atin kung masyado natin pinupuri yung kapatid natin. Sabihin natin, Masya Allah, kapag na-miss tayo, magandahan tayo sa kanyang pagbabahagi ng kaalaman o pagbabasa ng Quran, huwag natin itaas siya. Huwag natin siyang purihin. No? Nasasabihin natin na, ikaw na yung pinakamagandang boses sa buong mundo. Ikaw na yung pinakamagaling. Kasi wala kang kabali-malay, baka maging dahilan ka ng pagtaas ng pride.
ng tao na yun, ng kapatid na yun ay yung pinupuri. Sabi mo, Masya Allah, alhamdulillah. Biyaya yun ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At yan sasabihin, sinungaling ka, ikaw ay nag-aral lamang, nagturo ka, umasa ka ng Quran, para sabihin na ikaw ay alim, ikaw ay scholar, para sabihin na ikaw ay mahusay sa pagbabasa ng Quran. At yun na nga ang sinabi sa iyo ng mga tao. At pagkaraan ito, sumawumira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. At pagkaraan ito, uutusan ng Allah, tulad ng ginawa sa una. Ang anghel at kakalat ka rin ito sa pamamagitan ng kanyang mukha. At siya ay itatapon sa apo ng impyerno. Nakakatakot. Kaya napakahalaga talaga yung paksa patungkol sa pagtalakay ng ating niya, ng ating puso, ng mga gawain pagsamba gamit ang puso. Kasi napakasensitibo nito mga kapatid sa Islam. Kapag napabuti, magiging mabuti ang gawain. Kapag napasama, magiging masama ang gawain, magiging masama ang resulta ng anumang gawain pagsamba. At pangatlo, وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. At pagkatapos, ang isang lalaki na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinalawag ni Allah ang kanyang yaman. Binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng iba't ibang uri ng yaman. At pagkatapos, siya ay dadalhin sa araw ng paghukom. Ipapaalala sa kanya ng Allah, yung biyaya sa kanya ng Allah. Bibigyan siya ng maraming yaman. At tatanungin siya ng Allah. Hindi ba? Kabilang ang yaman sa itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat na meron tayo. ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Lahat ng mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, alam ang biyaya na meron tayo? Kung bibilangin natin, di ba hindi natin kayang bilangin? Ano bang biyaya na meron tayo ngayon sa araw ng paghukom, itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya na yan na pinagawin sa atin. Itong lalaki na ito, tatanungin siya sa biyaya, ipapaalala sa kanya ni Allah yung biyaya na pinagkaluman siya niya na maraming yaman. At sasabihin sa kanya, sasabihin sa taong ito, tatanungin ang taong ito. Sabi niya, qala fa ma'amilta fiha. Ano ang ginawa sa yaman na ito? Saan mo ginamit ang yaman na ito? At sasabihin ng tao na ito, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaka fiha illa anfaqtu fiha laka. Sasabihin niya, wala akong iniwang paraan ng paggastos na ikaw ay nalulugod dito, ya Allah, maliban na ginastos ko ito para sa iyo. Sasabihin niya, ya Allah, ginamit ko yung yaman na, aking yaman, nagsadaka ako, tumulong ako, para lamang sa iyo, ya Allah. Iyon ang isasagot ng lalaki ito. At sasabihin sa kanya ni Allah na siyang nakakaalam ng nakaningid at nakalantag, kala malagda. Sasabihin sa kanya, hindi, sinungaling ka. Sinungaling ka. Walakin nakafa'alta liyaqala huwa jawad faqad qil. Nagsinungaling ka, bagkos sabi sa kanya, ginawa mo yun upang sabihin ng mga tao na ikaw ay mapagbigay, na ikaw ay mabait, na ikaw ay mapagkawang gawa. Sabihin sa kanya, sinungaling ka. Sinungaling ka. Ginawa mo yun para purihin ka ng mga tao, para sabihin ng mga tao na ikaw ay mapagkawang gawa. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fin nar. At gano'n din ang gagawin sa kanya. Uutusan ng Allah ang anghel at siya ay kakalagkarin sa pamamagitan ng kanyang mukha at siya ay tatapon sa naglalagdag ng bulang impyerno. Subhanallah. Imagine mga kapatid, yung mga gawain pagsamba na ginawa sana ng mga tao nito na bilang isa hadid. Yung pakikiba kasalanan sa gawain, yung magiging syahid. Yung pagsasaliksik ng kaalaman ng pagturo nito, yung pagbabasa ng Quran, at yung pagkakawang gawa, ang lahat ng mga gawain ito, kapag naging maayos sana ang layunin,
ay magiging dahilan ng pagpasok sa Jannah. Magiging dahilan ng pagtanggap sa gawain na yun sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, dahil nasira ang layunin, hindi ginawa ito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga malalaking uri ng pagsamba na sana ay nakapasok sa paraiso ay naging dahilan na kanilang pagpasok sa apoy ng impyerno. Kaya inunan natin ito ng mga maraming aral mga kapatid sa Islam. Tayo mismo ang nakakakilala sa ating mga sarili. At alam natin kung ano yung mga ginagawa natin sa araw-araw. I-check natin yung ating layunin. Ang mga gawaing pagsamba po ba na ginagawa natin? Ito pa ba ay ginagawa natin para kay Allah? O ito ay ginagawa natin bilang tradisyon? Bilang pakikisama? Bilang pagsunod sa mga Muslim lamang? O ano pang mga iba't ibang layunin na hindi alang-alang kay Allah? Sapagkat kung ang gawaing pagsamba na ginagawa natin ngayon, mga kapatid sa Islam, ay hindi ayon sa tamang layunin, ay ngayon pa lang, i-check na natin ito. I-check na natin ito. Kasi sayang isang gawaing pagsamba. Gaano man kaganda sa paningin ng mga tao, o maging sa paningin natin, kung wala ng ikhlas, hindi yan tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, sinabi ng ating mga ulama, sabi ni Imam An-Nawawi, rahimahullah, pinili ang tatlong ito dahil sila ang may pinakadakilang gawain. Yung siya o aral sa hadith na ito. Pinili daw itong tatlong ito dahil sila yung may pinakadakilang gawain. Yung jihad, pakitibaka sa landas ng Allah. Yung ilm, pagtuturo, pagsasaliksik ng kaalaman. Man sabaka tarikan yan, kami sabihin ilm, man sabaka Allah, bihitalikan nilang Jannah. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang tumaang sa pagsasaliksik ng landas ng kaalaman, pagsasaliksik ng kaalaman, ay gagawing madali sa kanya ni Allah. Kapag kanyang isinabuhay yung kaalaman na yun, itinuro niya ang daan patungo sa pagpasok sa paraiso. Shortcut sana na makapasok sa dyan ng isang taong ito, nagsasaliksik ng kaalaman, sinabuhay niya yung kaalaman, itinuro niya, napakarami sana ng kabutihan nito. Pero dahil mali yung niya, naging dahilan ng kanyang kapahamakan at pagkapasok sa apoy ng impyerno. Sabi niya, pinili ang mga pinakadakilang gawain ito, jihad, ay pagsaliksik ng kaalaman, pagbabasa ng Quran, sabaka. Sabi niya, kapag ang ganitong matataas na gawain ay nasira dahil sa riya, dahil sa pagpapakitang tao, mas lalong mabigat ang magiging kapamasakan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinapakita nito, sabi nila, na ang halaga ng gawa ay nasa niya at hindi sa laki nito. Gaano man kaliit ang isang gawain pagsamba. Kung yan ay ikhlas, nagsadaka kahit piso nga lang. Pero ikhlas ka doon, kumpara sa nagsadaka ng 1 milyon. Pero riya naman, nagmayabang naman. Yung piso mo, mas magiging malaki yung gantimpala nun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang gawain pagsamba, lumalaki dipindi sa yung layunin. Kung ito ay ikhlas, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nakikita natin, imagine na shahid, gaano kalaking papursana, hindi na shahid na yun. At yung nagsaliksik ng kaalaman at nagturo nito, nagbasa ng Quran. Diba? Kung naging maayos yung niya talaga, magiging tikit niya yun, magiging susi sa pagpasok mo sa Jannah. Ha? At yung nagkawang gawa ng kanyang yaman, nagkawang gawa ng kanyang yaman, kung nagsadaka, kung ginawa ito alang-alang kay Allah, makakatin sana yung gantimpala. Sa Jannah, meron mga iba't ibang pintuan. May pintuan para sa mga nasyahid. May pintuan para sa mga nagsadaka. Itataas ng Allah yung antas ng mga may kaalaman, yung mga bumasa ng Quran. Kapag naging tama yung kaya ganito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala kasensitibo. Ganito tayo dapat mag-ingat, magsuri sa ating mga niya. Dahil kung naging mabuti ang ating niya, magiging mabuti ang ating magawa yung pagsamba. Kalulugdan tayo ng Allah at maaaring ito ay ikapasok natin sa Jannah. Subalit ang ating niya ay nasira, naging mali, magre-resulta ito ng hindi pagtanggap sa ating mga gawain pagsamba at nakakatakot. Baka maghanap tayo sa kabilang buhay ng gantimpala ng ating mga gawa, subalit wala tayong makakamit ng gantimpala sapagkat ginawa natin ito upang puhutin tayo ng mga tao at hindi alang-alang
kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa araw ng paghuhukom, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga tao na ito na nagkapalit ng kanilang niya. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamakapangyarihan ng kataas-taasan sa araw ng paghuhukom, kapag ang mga tao ay gagantimpalaan na sa kanilang mga ginawa, ang sasabihin, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya. Sasabihin sa kanila, fanzuru hal tajidu 'indahum jazaa'u. Sasabihin sa kanila, yung mga gumawa ng gawaing pagsamba upang purihin sila ng mga tao, sasabihin sa kanila, uutusan sila ng Allah, pumunta kayo sa mga taong pinakitaan ninyo ng inyong mga gawa sa mundo, at sasabihin, tingnan nyo kung meron silang maibibigay na gantimpala mula sa inyo. Subalit ang katotohanan, wala silang mapapalang gantimpala, sapagkat ginawa nila ang mga gawain na yun upang purihin lamang sila ng mga tao. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay dalisayin ang ating mga puso, ang ating layunin. Ibilang niya tayo sa kanyang mga alipin ng mga muklisin, mga gumagawa ng pagsamba na dalisay ang layunin na ang hinahanap lamang ay para lamang kay Allah, at ilayo ang ating mga puso, linisin ang ating mga puso mula sa lahat ng uri ng karumihan, ng kasalanan, pagpapakitang tao, at anumang sakit na napapalog dito. Nawa ay napupunta natin ang araw ng pakalalang ito. Hanggang dito na lamang. Subhanallah wa bihamdik. Wa nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.